Hindi natuwa ang COMELEC sa single mom joke ng Pasig Congressional Bet na si Attorney Christian Sia. Binigyan ng poll body si Sia ng 3 araw para ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat ma-disqualify dahil sa kanyang biro na ginawa sa isang kampanya nung isang araw. Labag raw kasi ito sa anti-discrimination guidelines ng COMELEC. Umani ng sangkaterbang batiko si Sia dahil sa kanyang joke. Ang Gabriela Women's Party List tinawag itong misogynist. Karapat-dapat lang din daw na ma-disqualify si Sia. At kausapin po natin ngayon Pasig Congressional Candidate, Attorney Christian Sia. Attorney Sia, magandang gabi po sa inyo. Attorney Sia? Yes, Pinky, I'm here. Yes, I can hear you. Can you hear me? Yes. Opo, attorney, kamusta po kayo ngayon? 2 days, I think that joke that you made was done sometime April 2, am I correct, sir? Well, actually, matagal na pong joke yun. Last year pa lang po, binibitawan ko na po yan, joke na yan. So, but again, siyempre iba ang Attorney, tumatawa nawawala po po yung kayo. Sabi Yeah, niyo po, hello po. matagal niyo na po palang ginagawa itong joke na to. Matagal ko po, hindi ko ginagawa, kundi binabanggit. No? Parte po ng, Opo, siyempre po, binabanggit. pag kayo po ay nagsasalita po no, sa mga caucuses, hindi po may iwasan dahil siyempre marami po kami nagsasalita. Naiinip po minsan ng tao, nawawalan po ng interest. And one way po na mapukaw ulit yung attention is through jokes. O kaya naman po, minsan, kakanta ka para ma-entertain po yung publiko na nakikinig. So that when you deliver your message, mas naiintindihan. Because at the end of the day, yung pong programa o yung mga issues po ng bayan ang kailangan pong maunawaan ng mga boboto. So, sa tagal niyo na ho palang binibitawan itong joke na to, ay ngayon lang talaga napunta sa nalaman ng taong bayan dahil nag-viral po itong video ninyo. Noong itong video nyo, I believe was April 2, tama ho ba yun? I don't know the exact date, no? Pero yeah, probably. Yun po yung meeting po sa pinagbuhatan. Okay. So, after Opo. all, you've been getting a lot of bashing on social media. Would that be correct, sir? Yes. Totoo naman po yun. Opo. And actually, today po, nagpatawag na rin po ako ng press con para mag-issue po ng public apology I see. to address po yung outrage. Tapos na po yung inyong press con at nag-sorry na po kayo. Opo, na-cover naman po yan ng ibang mga news outlet, including Rappler, ABS, I think, nandun din po sila. Okay. And GMA, nandun po. So, now you know that the joke was not funny? Yes, yun yung po yung ating realization, no, na sometimes, 'di ba, kasi po ang origin po niyan joke na yan, ito sa small meeting with solo parents na syempre mga close din po sa akin, no, sila sa kanila po nanggaling yung joke, tumawa po sila. So sabi ko, mukhang pwedeng gamitin tong joke pagka when I'm speaking about issues ng solo parent kasi bumenta naman sa kanila, no? At sa kanila galing yung joke. So sabi ko, pwede kong gamitin para mas maging effective yung delivery ko ng message. But unfortunately... And not once did you think, attorney, that this was rude or At that sick time, or syempre ma'am, no? insensitive or misogynist? Well, syempre ma'am, kung meron pong magsasabi ng ganyan na characterization ng joke mo, dapat yung mga kasama ko po mismo na solo parent. Pero at the time, they didn't find it offensive, natawa pa nga sila. Opo. So again, I don't want to justify po, no, yung aking words and yung aking naging biro, no. Pero yun po, kung alam ko po na offensive yan from the get-go, of course, ang objective ko po is makuha po yung boto at atensyon ng botante. No? Opo. Kung nakita ko po na And you from the definitely got get-go, the attention. Hindi ho ba? Nakuha nyo talaga yung attention. Hindi lang ng mga Yeah, po. Pasegueño. Opo, at actually, sambayan ng Pilipino na po ang nakikinig sa akin. No? So,
Kaya po, yun naman po during the press con na sinabi ko naman po 'no, na inaako ko po yung responsibilidad sa mga salitang binitawan ko 'no, wag po idamay ang ibang mga kasama ko sa slate 'no. Opo. Dahil, hindi naman po sila nagbitaw ng salita ako. W So w kung meron man pong consequence yan dapat po ako lang po ang, sumagot. And, because of this, ano ho yung lesson learned dito about jokes like that? Well, ang lesson learned po diyan is, you really have to be circumspect, 'no? Tignan mo lahat ng, aspeto bago ka magsalita. Because iba-iba ang, audience, eh, 'di ba? Iba-iba yung, ika nga profile ng mga makikinig sa'yo and, you have to realize na lahat ng sasabihin mo, even in a, uh, setting like that na pangbaranggayan, eh, nakikinig ang bansa, eh. 'Di ba, na Navi-video po. yes, maka-capture 'yan ng social media and siyempre iba kasi yung feeling nung pinapanood mo lang, iba yung feeling nung nandun ka, 'di ba? Pero ang mga Oo. So, joke sa makadaling salita, ang, siguro what I want to say is sometimes, um, yung sinasabi mo might be laughable dun sa setting na yun, but taken in another setting, 'di ba? So, siguro ano rin, maging, lesson din po ito sa mga politiko na kagaya ko na, you know, be aware na may mga nakikinig na hindi present do'n sa meeting na 'yun. And they will not, find it funny 'no, kahit yung actual audience mo, eh, tumawa. But yung mga netizens siyempre iba yung kanilang appreciation. So mag you just have to be aware 'no. opo. And siguro to be safe, 'di ba, tama naman na siguro find jokes na 'di ba, hindi naman kailangan na gano'n talagang jokes ang bitawan mo. Siguro find jokes na equally funny, hindi boring, 'di ba, na interesting din, something fresh, 'di ba? Wala ho ba kahit sinong mga kaibigan ninyo, kapamilya niyo, katropa ninyo, kapartido niyo na sinabing, "Medyo bastos, attorney, yung joke niyong yun." Wala hong isang nagsabi sa inyo nun? Well, kagaya ko, 'di ba, siyempre you gauge naman yung effectiveness ng speech based dun sa reaction ng audience mo, eh, 'di ba? So if they laughed at wala namang na-offend, parang siyempre you took it for granted, 'di ba? And siguro actually I'm thankful na na-open up 'to and, you got another perspective, 'di ba, from the neutral public, not necessarily voters ng Pasig. And, yeah, tama naman, to hold to account ang mga politiko to a higher standards, 'di ba? Tayo po dapat ang magsilbing, role models ng mga kabataan lalo na, When 'di was ba, this in when terms of attorney, speaking. when was this realization of yours? Today lang ho ba o nung natanggap ninyo yung summon or yung, papel mula sa COMELEC, yung kanilang Well, pagpapaliwanag sa inyo dahil posibleng no, ma-disqualify kayo? hindi naman, wait. Sorry ha, I got distracted kasi meron na po kaming caucus, eh, yung aking staff, is, rushing me. Anyway, una po, wala pa po akong natatanggap na show cause order pero based sa mga nagre-report sa akin meron raw hong lumabas sa social media. So, I'm waiting for the official. Opo. Ah, At pinagpapaliwanag ah daw kayo ng 3 araw within 3 days? Yeah, meron na po naman po kaming legal team na ready to answer 'no. Yeah, and, actually I want to commend the COMELEC, nakakatuwa po na within, 24 hours 'no, umaksyon po ang COMELEC. Oo. Kasi po dati sa Pasig, nag-file po kami ng petition right after the election on the issue po na tampered po yung, hash code Okay. 'no, na lumalabas dun sa aming election returns. Opo. Okay, I ask you that, sir. Eh, yeah. Pakisagot lang po, kailan yung realization ninyo na mali yung inyong joke, insensitive Well, yung inyong joke, yes. bastos yung inyong Well, joke? nung makita natin 'no, yung, public reaction on the joke, 'di ba? Kasi nung under the lens nung, national audience, hindi gano'n, eh, 'di ba? Yung nasa local, setting ka, audience mo, so all along akala mo that's well and good, pero makita ko yung reaction ng national audience, it's Hmm. not funny. Then the realization dawned na, oo nga 'no, yeah.
You know, I asked you Yun. that, attorney, because after niyo pong Opo. sinabi yan, nung napanood ko nung April 2, kaya ko po tinatanong sa inyo, there was Opo. meron ho kayong isang kampanya. Tama ho ba to sa Sagad ho? Hindi ko po alam yung area sa Pasig, pero I believe it's in Sagad. At ang sabi niyo po dito, sa social media, ako na ang bastos. Sa lahat ng mga bastos. Kung may ranggo ang mga bastos, 5-star general ako. Ibig sabihin, nung nagsalita po kayo doon sa Sagad ho ata yun, ay alam nyo na yung galit ng tao, nung netizens doon sa social media, hinggil doon sa inyong sinabi. Pero hindi pa ho kayo kasi nag-apologize noon eh. Hindi po, ay nag-apologize na po ako do'n 'no, na kung babalikan niyo po 'yon, sabi ko gusto ko pong humingi ng paumanhin sa lahat po na nasaktan, hindi ko po 'yun intensyon. Ang intensyon ko lang po ay kilitiin yung imahinasyon ng mga audience, pampagising. Pero hindi po from the get-go naman po, nung may na-offend po tayo, in fact, nag-text po sa akin, sabi ko, "Pasensya ka na, I hope, hindi mo ko isipin 'no, na intention ko na, to belittle 'no, yung, kababaihan." In fact, gusto ko lang idagdag 'no, in my 6 years as a city councilor, isa ako sa mga tumulong sa mga solo parent on an individual basis dahil ang malaking issue ng solo parent is yung, siyempre naghiwalay yan at, naghahabol ng, sustento para sa anak. So, isa po tayo sa mga tumulong. Opo. At, Yun nga isa pa po yan sa eh. nagawa natin ng Yun po yung Sige, ma'am. inyong speech, no? Tatapusin ko lang po, sir, kasi we also have to go and we thank you for Opo. coming on air, no? Kasi Opo. doon po sa speech nyo dyan nga sa Sagad, sa umpisa sinabi nyo may dalawa kang gagawin, magpapaliwanag at mag-a-apologize. You did not use the word apologize, pero sabi mo nga doon sa inyong nasaktan. But you went on, sir, that was about 8 to 10 minutes. Sabi mo nga kung may ranggo ng pagkabastos, dapat 5-star general ako. You even said this, ang biro ay dapat manatiling biro. You were insisting and underscoring the fact na biro lang yon at dapat tanggapin ng tao yon bilang biro. In fact, you went on to say na parang you were deflecting this at sinasabi nga, hambog at bastos talaga, ang sinasabi nyo, yung makinarya nila, ito pala, ay mabigat ang kalaban. Talagang gustong itikom ang bibig ko. Sa akin hong pagbasa at sa aking panonood nun, ay para dinala nyo po sa inyong kalaban ito pong inyong nararanasan na insulto sa social media dahil po mismo sa inyong mga sinabi na nanggaling mo po mismo sa inyong bibig. Well, I was explaining kasi ako po ay konsehal ng District 1 at ang Sagad po ay District 1. So, again, 15 years na po ako in public service. So, yung mga tao po ron, halos mga kaibigan ko na rin. So, when I spoke, I was speaking actually to a company of friends. No? Yung pong kapitan doon, actually, pinsan ko po yun. No? Makalawa. So, siyempre, I had to explain na nasa politika po ito. And ayoko po kasi na ang maging focus po nitong eleksyon na to is yung isang biro na nabitawan natin, no? Inappropriate, yes. Pero ayoko, ang gusto ko i-refocus yung pong kampanya doon sa totoong issue ng Pasig na ang aming mga pasyente walang sapat na pasilidad. At nakakaduro po ng puso na ang po namin, ang mga pasyente po namin nasa pasilyo at Opo. nakaupo sa monoblock. Okay. So yun po yun. Sana Yun po po yung mabalik. focus nun. Sana po mabalik yung inyong eleksyon dito po sa pinaglalaban ng mga kandidato diyan po sa Pasig at sana po hindi na po maulit ang ganitong klaseng biro dahil hindi ho talaga maganda yung biro. Maraming salamat po sa inyong oras sa Pasig Congressional Candidate Christian Sia. Thank you, sir. Salamat din po.